Matatagpuan ng Tarlac sa gitnang Luzon. Malayo man ito sa dagat, mayaman naman ang probinsya sa mga ilog na pinagkukunan ng mga freshwater shrimp tulad ng kuros. Dito sa San Jose, Tarlac, andito ako ngayon sa Ngile River. Pero bakit kaya meron akong itak dito? Kasi bago tayo manguha ng mga hipon, kailangan magsibak muna tayo ng kahoy. Kuya Jeremy! Magsisibak tayo nito? Magano talaga. Parang ganyan po. Yung paliliit lang? Ganyan lang? Opo, madam. Yan lang. Ganyan po para maipon-ipon po. Iipon-ipunin natin to. Para ipon po. Okay. Ipon. Yan. Mag-iipon tayo nito. Okay. Ang tawag dito ay yung tinatawag na dumanay. So, ang kinukuha lang natin yung mga branches. Magtataka siguro kayo bakit kami kailangan pang kumuha nito. Ito po kasi ay mabango at masarap para dun sa mga hipon. So, ilalagay natin ito doon sa tubig. Tapos, natural na lalapit dito yung mga hipon. Tapos, pag nandito na sila, kukunin na natin sila. Pagkatapos, pagsasama-samahin ang mga sinibak na sanga. Para makahuli ng kuros, una munang ilalatag ang kulambo. Lalagyan natin ng bato. Ganyan lang? Ganyan lang, madam. Pagkatapos, ilalagay na ang bungkus ng sanga na aming nakuha. So parang ang ginagawa natin, gumagawa tayo ng bahay para dun sa mga hipon. Para maakit naman. Para maakit sila. Nilalagyan natin ngayon ng mga dahon ng nyog kasi para malilim. Kasi ang mga hipon gusto nila malilim. Kapag masyadong mainit, ayaw nila. So ito yung parang bubong ng kanilang bahay-bahayan. Pero ang totoo, bukas kukunin din natin sila. Yan. Okay. Batong malaki. So ito yung iniwan natin na trap, kukunin na natin ngayon. Yung mga hipon. Tama, kuya? Okay, tara po. Sana po may nahuli. Kailangang maingat sa pagtatanggal ng mga bato para hindi mabulabog at makatakas sa lambat ang mga kuros. Walang tatakas! Walang tatakas! Pagkatapos, wawagwagin ang mga kahoy para lumabas ang mga hipon. Wagwagin mo, kuya. Ito, parang marami dito, kuya. Hindi na sila lahat, madam. Andito sila. Okay, may isa pa dito. Ayan, nakakakita ako ng marami. Well, hindi naman, siguro mga 4. Sige, wag-wag! Wag-wag! May isda! Pagka tag-araw, madam, mas marami tayo, mas marami. May papakat. Okay. Yan na, may nakuha na kami. Sumakses tayo sa pagkuha ng mga hipon. Ang mga kuros masarap daw kainin habang buhay pa. Hugasan lang po natin ng konti itong... Nahugasan na, di ba? Yes, Ilalagay lang natin dito. So, lagyan natin yung mga hipon. Importante po na kung gagawa kayo ng jumping salad, ay talagang fresh na fresh siya, Yes, yung buhay pa. Jumping nga eh, so kailangan tumatalon pa, di ba? Kaya tinawag siyang jumping salad kasi tumatalon-talon pa. Correct. Kasi kapag hindi na sila buhay, yes, hindi na masarap man pag hindi dead na salad. fresh. Sa isang bowl, paghahaluin ng kuros, kalamansi, luyas, sibuyas, asin, paminta at bagong isda. Ayan, nagtatalunan na po. Ihalo lang po natin ang ihalo. Ayan. Tapos, okay na yan? Kakainin na yan? Yes, ma'am. Tumatalon pa talaga. Hindi kakainin yung ulo. Kung gusto mong kainin. Pwede rin. Yes, ma'am. Okay. Na siya. Ganun lang kasimple mga kapuso. Pwede nang tikman na ang jumping salad.
Ay, perfect, ma'am. Perfect! Diba? Okay. As you can see, tumatalon pa sila. Masarap kasi pag tumatalon pa sila. Ang sarap! Pero may mga paa-paa lang. So, mas maganda actually dito yung medyo maliit-liit. Yes, ma'am. Kasi kapag mas malaki na siya, mas nalalasahan mo na yung balat niya. Pero Yes, kapag ma'am. yung maliliit, pa siya, ma'am. Mas kahit yung smooth pa ulo, ano, pwedeng yes, ma'am. kainin, Smooth no? pa yung balat niya, ma'am. smooth ba yung balat? Ano, ma'am? Diba? Sarap. Panalo! Panalo! Ang mga kuros masarap din daw gawing okoy. Sa isang bowl, paghahaluin ng harina, itlog, kaunting tubig, asin, paminta at pampalasa. Tapos ilagay natin yung hipon, mix. Okay. Ipiprito ang mga okoy hanggang sa maging golden brown ng kulay. Maya-maya pa, pwede nang tikman ang okoy. Medyo kakaiba yung itsura at yung pagkakagawa nila sa okoy. Sanay ako na kainin na okoy, usually minsan may toge, yung iba naman merong kamote. Ito pure na harina lang at saka yung hipon. Tapos binalatan nila yung hipon. Usually kasi 'di ba yung okoy pati yung ulo nandoon pa kasama pa, 'di ba? Okay naman. Siguro kailangan lang nipisan siguro yung harina para mas ma-elevate at lumabas yung lasa nung hipon. Kasi na-overpower nung harina yung hipon eh. Ayun oh, yun, lumabas yung hipon. Perfect talaga pang okoy yung maliliit na hipon eh.